What's up mga kumari kuntigang o good evening po sa inyong lahat. For today's video po mga kumari kuntigang, hindi po muna tayo mag-share ng iba't ibang mga butyang pampaswerte o ritualan kasi usapang pamahiin naman po tayo ngayon mga kumari kuntigang. Pero bago yun mga kumari kuntigang, ito, padadaanin ko po muna itong isa natin dito follower na ito. Meron na pong nagpadala sa atin ng feedback at ito testimony dun sa ating previously po ay ipinlex po dito na bago nating pampaswerte. Ano yun? Yung pong ating bagong-bago ngayon na talagang pinagkakaguluhan po at talagang eto na. May dumating na po tayong feedback ha mga kumain. Ang bless. Tapos Maria Joseph, eto. Yung ating tungkol po sa mutya ng batong lutang. Kasi pero po ito po yung mga unang pong mga batches na nakakuha ha mga kumain. Kung tignan ng ating mutya ng batong lutang. Eto na. Kararating pa lang sa kanya ha, makumari kung tigang itong kanyang mutya na in-order sa atin. Kasama po yung ating supot ng kasaganaan. Ba't nangangating mukha ko? Uy, visit na ba sabon na na-order ko naman sa TikTok? Medyo ako nagkakaroon ng breakout na naman. Kaya, tsaka din yung buko hat. Sino ako dito sa buko ito? Bakit may pabangs? Ayun, baka nasasya na kayo kasi ito aking barbero sabi ko, pantayin lang yung bangs ko. Abay, ang ginay parang tinamog ginong gupit ba o leche talaga Kaya tinamog mo ko ngayon para ako dito sino bang itsura ko dito? Dos Maria Joseph kasama kaya ayun pinapantay ko na lang po, sabi ko hayaan na natin, hahaba rin naman yan sabi ko huwag mo puputulin yung bangs kasi magpapakulot nga ako ngayong summer. Abay ang ginawa ba na may parang gupit ba tingnan nyo naman napakaikli. Sus Maria Joseph So eto na, babasahin natin na makumakikinig yung ating feedback testimony sa atin ng isa nating follower na naka-order nga itong ating napaka-powerful po na batong lutang. At ito po yung available po ngayon ha makumakikinig. Meron pa po tayong ilang piraso ditong natitira sa mga ibig po na maka-avail itong ating mutya ng batong lutang. Mag-PM ka sa akin kasi eto na. Sabi niya dito, eto po yung testimony sa atin, ito yung message sa atin na makumakikinig. Kanina ko lang po ito na-receive. Hello Sir Rico, good evening po. Nako, alam nyo po sir, hindi po ako makapaniwala ang bilis ng epek nung kinuha ko sa inyong mutya ng batong lutang. Remember nyo po yung kinukwento ko sa inyong deal namin sa isang particular na agency na lagi kaming nasisilat ng ibang bidder. Ngayon po, just in time po after na namin ma-receive yung batong lutang at supot ng kasaganaan, na award na po sa amin yung contract after 3 attempts and biddings. Nakuha na po namin yung contract. After a week po na na-receive ko yung mutya ng batong lutang at supot ng kasaganaan. Grabe, nakaka-amaze po talaga siya. Na-overwhelm po talaga kami ng husband ko. Tama po ang decision ko na mag-avail ng mutya ng batong lutang at supot ng kasaganaan. Pero I think yung batong lutang talaga ang gumana kasi dala-dala po kasi yun lagi ng husband ko sa bag niya bago yung contract awarding. Salamat po Sir Rico, hindi talaga kami makapaniwala sa nangyari. Malaking tulong po ito sa amin. Thank you po uli Sir Rico, God bless. Diba? Sino ka dyan? Nako, ganun po ha makumari ko tigayak sa gusto natin. Yung mga ganyang mga feedbacks at yung mga patotoo at mga sinasabing testimony ng ating mga followers na nakaka-avail itong ating mga iba't ibang mga mutya dito ha makamakinig. Ito yung ating mutya ng batong lutang. Bakit siya tinawag na batong lutang? Ulitin ko naman po ha makamakinig. Ito naman yung ating presentation demo. Kasi ang batong lutang po ha makamakinig, pinaniniwalaan po ito kahit po ito medyo mabigat-bigat. Kasi alam niyo po yung mga ordinaryong bato, kapag kahit po inilagay po natin sa any body of water, kahit sa klaseng tubig yan po kapag kain ay lutang, hindi po siya lulubog. Siyempre, lutang nga At yan po ay pinaniniwalaan ng ating matatandang mga inuno, yung may mga kaalamat, yung mga antigero nating mga kaibigan, na kapag kayo na po yung nakaatikha ng mga batong lutang at ginawa nyo yung mutya, pampaswerte baga, yan po yung napakainam na makapagpagaan sa inyo ng pasok ng swerte. Lalong-lalo po kung kayo may mga negosyo, may mga katransaksyon kayo. Yung mga katulad yan ni ma'am, may idinidil sila, meron sila atang parang kontrata na na-award sa kanila. Yung parang bidding. Pero hindi mo siguro sa flood control project. Pero parang small time lang ata ito sila madam. Parang meron lang at silang pinong-contract. Katulad dito yung mga pinsan ko,
Nangungontrata ka sila dito. Meron silang yung nangungontrata na gumagawa ng mga bahay, ganyan. O yung mga nag-installation ng mga salamin, mga screen, mga ganun mga kontrata. Yung maliliit lang naman, hindi ma'am katulad kasi laki ng mga flood control. Kasi marami po ako dito yung mga relatives ko, mga pinsan-pinsan ko, mga contractor din sila. Pero hindi sila contractor ng mga bogus, yung mga katulad sa mga DPWH. Sila yung mga gumagawa ng mga bahay, nangongontrata sila, gumagawa sila ng mga building, yan yung mga agency. Halimbawa, dyan sa UP, mga nagpapagawa dyan. Pag nag-bidding dyan, may mga nagbibidding kasi, halimbawa, yung isang agency dyan, may mga project, halimbawa, mag-installation ng salamin. Lahat yung salamin, kontrata nila yun. Malaki-laki rin yun. O yun yung parang ganun tinutukoy niya. Mayroon silang kasi parang construction business din na parang nag-installation ata siya. Pero hindi ko na po i-divulge lahat yung yung buong details kasi syempre under po tayo ng confidentiality clause. Kaya hindi po natin babanggitin yung identity ni Madam. So kasi ganyan po kayo kumari ko kapag kayo po nag-avail sa atin ng ating mga iba't ibang mga pampaswerte at kayo po na-istorya ko po kayo dito. Halimbawa kayo po nag-avail ng ating mga butyang pampaswerte tapos kayo po ay magpapadala sa atin ng mga testimony at feedbacks na mga effects sa inyo ng mga kinuha po ninyo. Siyempre, hindi ko lang po i-divulge yung mga identity ninyo. Para kayo baka pugigin kasi dito sa SOCMED ng mga marites. Opo, kasi ako po yung nadala na rin kasi kumari. Kasi before po, meron po tayong ganyan isang follower natin na naka-avail sa atin ito. Hindi po ito particular mutya ata ng something. Corazon de Jesus. Tayong hamit na natuwat kasi tayo sa feedback niya na i-post natin yung mukha niya dyan, yung pati pangalan niya doon sa message niya. Ngayon, pinugigi daw siya ng mga messages at nagtatanong, nagko-confirm kung totoo ba daw na yung epekto sa kanya. After that po, sabi niya, sir, pwede po pa-delete yung pangalan ko, yung video niyo. Sabi ko, ba, ma'am, na-post ko na po yun. Sayang naman yung views. Kasi pag na-post ko na po kasi yan dito, at syempre na-flash natin kasi yung mga screenshot ng mga messages po ninyo, mahirap na po kasi i-edit out. So sabi ko, baka hindi naman mapanood ng mga, mga biyanan nyo. Kasi yung tukol po kasi yung sa pagpapabait nung biyanan. Tumipek daw sa biyanan niya ata yung ginawa niyang ritualan. Ayun, natatakot siya na baka yung malaman na ginawa niya ng ritual yung biyanan niya. Pinagawa niya. Sabi ko, baka hindi ko na ma-follower yung biyanan nyo. Sabi, siya, sige, hayaan mo na nga, baka hindi mamapanood yun. Di ganun po kumari. Kaya po dito, i-sineshade po natin yung mga pangalan tsaka yung mga picture po ninyo para kung halimbawa, yun nga, meron tayong confidentiality clause na sinasabi natin. Pero tayo po yung natutuwa syempre doon sa feedback na yan. Doon sa mga effect kumari nung ating mga sineshare na pampaswerte dito. Kaya kayo po kumari kung gusto niyo po magkaroon din po kayo ng same effect na katulad po na nangyari kay Madam na nag-avail po siya ng yung ating mutya ng batong lutang. Ito po, available po pa rin po siya ngayon kumari kung at pwede pa rin kung maka-order po ito. Mag-PM lamang po kayo sa akin. At ito po ipadadala ko po sa inyo. Ito po sample kumari kung batong lutang. Di ba? Kumagsik siya at lumutang talaga siya. Tignan nyo. Di ba? Kasi ang mabibigat pong bato katulad po nito, mabigat. Mabigat ito kumari kung pagka ito nilagay mo sa tubig, babaksak siya sa ibaba, yung lulubog siya. Pero kapag kalutang po yan, tinan nyo, lalagay ko titingnan natin kung lulutang siya. Lutang pa rin siya. Dalawa na Dalawa na. Pero ito, bibigyan ko naman kayo ng sample nung talagang hindi siya batong lutang. Ito naman po yung bato ng yung mutya ng batong kaliskis ahas. Ito po yun. Bago po ito bago natin lang po dito. Ito na lang isa. Para mas maganda. Itong mutya ng batong kaliskis ahas. Ito po. Pero magaan-gaan din siya kumari kung Pero ito, kakaiba po itong batong to. Ito po yung tinatawag na mutya ng batong kaliskis ahas. Ay, nagdagang batong kaliskis ahas. Ayaw, di ba? Sa naguntaan Ayun, ang layo Nako, sorry. Nalaglag. Baka makapagbalag sa akin yun Siya, sorry. Ito na lang. Kasi ayokong tumayo. Ito na lang po. Ito po.
Mutya ng batong kaliskis asin po ito, hamak maikriya kasama po ng isang yon. Ako, natin ibaksak, baka magalit ang gabay. Yung gabay ba yung isang yon? Ako, So ito po, hindi po ito batong lutang, pero same lang po ito, katulad po ng mga itsura ng bato na pinepresent natin ngayon, yung mutya ng batong lutang. O, subukan natin, ha? Ito, lalay ko sa tubig, ha? Tignan nyo, wag yung isa pang mata. 1, 2, 3. Ayun. Nasa ilalim siya kasi hindi po siya batong lutang. Ito po yung dalawa, yung batong lutang. Kasi ito pong nando sa ilalim, siya po yung tinatawag naman na mutya ng batong kaliskis ahas. Yan. Kung kayo po yung nakakapanood doon kay Kuya Kim, yung sa Matanglawin, na-picture nila po ito noon yung mutya ng batong kaliskis ahas sa isang segment po nila, sa isang episode nila. So ito po yun. Ito po, available pa rin po to, yung tsaka yung kasamang yung nalaglag na yun. Sorry. So ito po, hamak maikriya, available pa rin po ngayon yung ating mga mutya ng batong lutang. Sa mga gusto pong maka-avail po ito, mag-PM lamang po kayo sa akin, hamak maikriya, at padadalhan ko po kayo nito para kayo naman po maka-experience din nung same effect na nangyari kay Madam, na talaga naman po ito agad-agad ay gumana, hamak maikriya, talaga napakabilis, hamak maikriya, ako'y nagulat din, sabi ko, ang bilis naman. So ilalay ko po dito siya, hamak maikriya, para makita nyo. Tapos, may nagtatanong din po na yun daw bagang ipinature ko po dito nung last time na napakalaking batong lutang. Totoo ba daw po talagang batong lutang yun? Kasi parang napakalaki naman daw po para siya lumutang. Ito po, ipepresent ko siya ulit sa inyo ha. Pero ito na po, hindi na po ito off for sale kasi ito po ay reserved na. Tignan nyo, may talagang mabigat siya. Pero ito po ay talagang, nako, definitely ay talagang lulutang ito. Ito po, kasi ito po, reserve na po ito, bayad na po ito. Kasi ito po medyo malaki na to, medyo may kabigatan din po. Pero napakagaan naman ng epekto nito. Kasi yan, tingnan nyo. The same lang yan, lulutang din yan sa tubig, hamak maikriya. Di ba? So ito po, hindi na po ito available, nabayaran na po ito, bayad na po ito, pipick upin na po ito sa atin. Na-reserve na po kasi ito, kukunin na po ito kasi sa atin, hamak maikriya. Pero yung pong maliliit yan, ito pong dalawa na piniture ko po ngayon, hamak maikriya, tsaka yung ilang papiraso dito, meron pa tayo ito, 1, 2, 3. So 5 pa, ay 4 pa. So bali 4 tsaka 6. So meron pa po tayo ditong 6 na piraso na available, yan, na kung ibig nyo po lamang na makaatikha po nito ng ating mga mutya ng batong lutang, yung mga legit talaga, mag-PM agad kayo sa akin, hamak maikriya, para kayo po makaatikha nito. Kasi talagang ito po yun ako, pinaniniwalaan talagang proven na proven ko rin naman na napaka-epektibo niya sa larangan po ng pagpapaswerte. Di ba? Gusto niyo yun? Ako gusto ko yun, hamak maikriya. So, PM nyo agad ako para kayo po maka-avail na nito. So yun po, hamak maikriya, pero hindi po ito ang ating main topic dito ngayon, hamak maikriya, kasi yun na nga, sabi ko nga sa inyo kanina, tayo po may pag-uusapan ngayon na isang napaka-interesting na topic tungkol po sa isang pamahiin. Pamahiin saan? Tungkol po sa pamahiin ng ating mga hapagkainan. Kasi may nagtanong sa atin, sa nating follower, tungkol po sa hapagkainan, sa pamahiin. Ano ba daw yung mga sinasabing masamang gawin tungkol sa ating mga lamesa? Marami na po tayo na share ng mga video tungkol po sa mga pamahiin sa pagkain o sa pamahiin sa ating mga hapagkainan. Ang una po dyan, hamak maikriya, na lagi ko pong inire-remind sa inyo na wag nyo pong gagawin sa inyo pong mga hapagkainan, lalong-lalo na po kapag kayo po'y kumakain. Ano yan? Ang pagtanggap o pag-receive po ng pera. At yan po ay ipapatong nyo pa po sa inyo pong mga lamesa. Halimbawa, kayo po ay nagdi-dinner, tapos merong biglang dumating, biglang may nagbayad, o halimbawa may papareceive ng pera, halimbawa may nagbayad ng renta, o halimbawa may mga sales dumating sa bahay nyo, sabi ni, ma'am, ito na po yung sales, i-remit ko na po, yan. Magbibilangan kayo, wag na wag yung gagawin yan. Lalong-lalo na po yung diyan kayo magbibilang ng pera na kinita po ninyo sa buong maghapon, sa mga negosyo po ninyo. Kasi negative po yun. Wag na wag din po kayo dyan yung magbubukas ng yung mga inipon po ninyo. Yung halimbawa, meron kayo yung mga kaha, bawa yung meron kayo yung mga tinataguan ng mga pera nyo, halimbawa maalkansya, bubuksan nyo dyan, tapos dyan yung bibilangin, dyan nyo sila i-consolidate, yung magbibilang kayo dyan sa lamesa po ninyo, iwasan nyo pong gawin yan, hamak maikriya. Hindi rin po kayo naman kapag kayo po magpapatong po dyan ng inyo pong mga wallet at mga bag po ninyo na may lamang pera.
Tapos, halimbawa, kayo po'y, ang member po ng pamilya po ninyo, halimbawa, kayo po'y mga 5 o 6. Di ba meron tayong mga table na mga 6-seater, 8-seater, yung sakto-saktuhan. Alam nyo, mas maganda daw po hamak Kuntigang, yung may sobra kayong isang upuan. Halimbawa, kayo po'y 4, di ba? Usually, 4 ang kinukuha natin, yung 4-seater lang, kasi para sakto lang. Ang maganda pala hamak Kuntigang, ayon sa pamahiin, maglalagay kayo ng extra na upuan. Para sobra-sobra lagi. Sobra-sobra yung mga dadating na swerte sa inyo kasi palagi kayo parang may in-expect na mga bisita. Ganon. Kumbaga, hindi kayo yung laging saktuhan lang, yung lagi kayo parang nagigipit o kinakapos. Ganon daw kasi yun na makumahay ko. Kayo, halimbawa, kayo 6 miyembro ng pamilya po niyo, kasama yung kasambahay, yung katulong. Tapos, ang lamesa niyo po yung 6-seater din. Di, sakto lang yun. Ang gawin nyo, bumili kayo ng isa pang silya. Kahit anong klase mga monoblock lang, gano'n, na pwede nyo pong ilagay lang on the side para halimbawa may biglang dumating, may pagagamit kayo o dapat talaga may extra. Ganun po kami dito hamak kasi kami dito sa bahay kasi ngayon tatatlo na lang po kami. Ako, si Gabi, tsaka si Direk. Yan, 3 na lang po kami dito. Pero yung dining namin ay 6-seater. O di sobra kami ng 3. O, ang dami ko sobra. Pero kung halimbawa kayo po ay halimbawa 5 kayo. Tapos ang binili niyo yung dining table ay 4 lang. Kulang 'yon. Nako, yan ang negative kasi lagi kayong kapos diyan. Lagi parang hindi kayo kasya pagka yung dinner. Paano uupo yung isa? Di kulang. Mas maganda po pa sobrahan niyo. Halimbawa, 5 kayo, ang kunin niyo yung 6-seater na dining table. Yan. Tapos, pagka kayo kakain, huwag niyo pong hahayaan na kayo po din ay, di ba sabi nga 12-seater lang, kailangan may sobrang isa. Huwag nyo naman po paaabutin yung mga nagda-dining sa lamesa po ninyo ng 13. Kailangan paalisin yung isa. O halimbawa, 13 kayo kakain. Di ba yung Last Supper, 13 sila? Malas. Di ba? Minalas si Jesus. 13 ba sila doon? Bilangin nyo kung ilan sila doon sa Last Supper. Parang 13 ata sila doon, di ba? Sabi daw, malas daw kasi yung 13. So pagka may isa dyan sobra, 13 kayo, palisin yung isa, palipatin yung sa kabilang table o palipatin yung 2. Para 11 lang kayo doon. Yung 2 doon na kayo kumain sa may kitchen. Gano'n na. Yung i-observe nyo, halimbawa may handaan, may party, tapos meron siya siyempre long table. Huwag kayong uupo, bilangin nyo muna yung nakaupo kung sila yung 12 na o 10 na sila. Pagka kayo po yung huling uupo, pang 13 kayo, binilang nyo, 13 na sila. Ayoko umupo dyan. Baka ako malasin. Ganon. Iwasan nyo na yon. Kasi negative daw. Ayaw po sa pamahiin na makumahay Kuntigang. Pero kung kayo nga po hindi naman po naniniwala sa mga sinasabing mga paniniwalang ito ng pamahiin na ganyan, hindi okay lang. Hindi umupo pa rin kayo. Makilapyok pa rin kayo doon. Pero bahala na po kayo ang mag-suffer sa consequences. Hindi ko kayo tinatakot. Sus Mario Joseph. Sabi po mga Kuntigang, yun lang po. Ano pa ba? Marami pa po yung mga ibang pamahiin na yung sinasabi tungkol sa mga pagkainan. Yung sinasabi ng bawang pagkakayo po doon niligpit, mag-iimis ng mga kinainan. Wag nyo pong yung sasalikupin yung mga mumo, yung mga pispes, tapos pupunasan yung ganyan yung lamesa nyo, tapos sasahurin nyo ng kamay nyo yung pispis ng mga kanin-kanin, yung mga mumo sa lamesa po ninyo. Naku, iwasan nyo yan. Kasi yun daw pong laging sumasahod ng ganyan. Siya daw po yung laging parang sumasagot sa lahat ng problema ng pamilya. Paano yung katulong? Hindi siya yung laging mapapadiskehan. Parang gano'n. Parang lagi siya yung napapagbintangan. Paano yung mga katulong? Di ba siya yung laging nagliligpit? Di ba gano'n ang ginagawa niya? Yan, isa pa yung tanong, hamak Kuntigang. Kasi, paano ba daw po halimbawa yun nga pong katulong ang gumagawa niyan? Alam nyo, ang mangyayari dyan, yung head of the family ang malilintikan. Siya yung parang sasagot lagi sa mga problema ng pamilya. Siya yung laging parang yung napapagdiskitahan. Yung siya yung laging parang sumasagot sa problema. Nung kahit hindi niya na problema, parang siya pa rin laging pinupugigi. Tapos siya yung parang laging, yun nga, napapagbintangan, napapagdiskitahan. Parang hindi pala maganda yun. Lalong-lalo na po, halimbawa kayo po yung mga miyembro ng pamilya. Halimbawa, mga anak kayo, 3 kayo na sa pamilya. Tapos, kayo yung na-assign na maghuhugas ng mga pinggan, mga plato, maglilinis ng ganyan. Huwag niyo pong hahayaan na yung, pipispis yung
wag nyo pong gagawin ha mga kumari kung tigang yung sasahurin po ng palad po ninyo yung pispes kasi negative po talaga yan ha mga kumari kung tigang. Big no yan. Tapos yung isa pa po na very classic na laging sinasabi ng matatanda pero ewan ko po kung may gumagawa pa rin po ito. Kapag ka po yung may kumakain, kapag ka may aalis bigla, kailangan daw po ikutin ng 3 beses yung plato, counterclockwise. Pero parang wala nang gumagawa niya kasi parang ngayon hindi na pwede ata yung basta ka ng lalayas pagka may lumalamon. Hanggang hindi pa nisi-serve yung dessert. Bakit? Magdi-dessert muna ako bago ako umalis. Saka na yung mga tawag-tawag na ganyan. Diba? So yun po mga kumari kung tigang, yan lang po ilalaman sa mga sinasabing mga paniniwala at pamahiin tungkol po sa ating mga hapagkainan. Pero yun na nga, wala nang pong masama mga kumari kung tigang kung yan po yung ating paniniwalaan. Diba? I-observe na lang po natin. Kasi kung yan naman po makakatulong sa atin para makaiwas tayo sa mga sinasabing mga negativities at mga misfortune sa buhay na maaaring umatake sa atin. So, gawin nyo na lang po yan. At yun na nga po, hamak marketing, malapit na po ang pagsalubog natin sa Chinese New Year. Ngayon pong February 17. Nako, tayo po magpe-prepare naman ng iba't ibang mga pampaswerte at mga lucky charms sa ating mga tahanan. At yan po ang ating i-share ngayon sa mga susunod pa nating mga video sa mga kumarikutigang. Abangan nyo yan. So with that mga kumarikutigang, keep safe and God bless. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye mga kumarikutigang. Talagang kinarin ko na itong mga takimoki-mono style ni Direk Maganda rin naman diba? Pag kumarikutigang. Kaya yung buko talagang I'm kinda battered. Kakaiba yung buko ngayon. Para ko dito yung si Weng Weng, di ba? Dati yung ni Weng Weng nung araw Naku, pos Marios Pak. O, sino ka dyan?